Akin nag-stand out siya kasi sobrang ganda ni Mariang Gumane. Para siyang shampoo commercial. Bihira talaga may makagawa ng magandang car crash scene. Pero money shot kasi ito eh. Dapat... Hindi ko pa napanood Pedro Pinto. Napanood ko lang si Matt Evans. Pero yun nga, sa akin, ito yung parang hindi nakasabay sa dati. Hello guys and welcome back sa panibagong episode na naman ng Wanderlust React! So ayan, magre-react na naman kami. So yun, disclaimer lang, no, yung mga opinion namin dito. Honest opinions lang namin yun. So hindi namin nire-represent lahat ng artists o visual effects artists sa Pilipinas. Yan. So amin lang to, okay? So ayun, magre-react kami sa mga film sa Metro Manila Film Fest 2023. Kung meron kayo hindi makita ditong film, siguro hindi namin sila kinuha kasi wala na masyadong visual effects. So, pinili lang namin yung mga entry na may VFX. Tapos, spoiler alert sa mga hindi pa nakapapanood. Sabi, hindi pa ba nakapanood nun? Ayun, baka kami makita kasi kayong ano dito na mga shots na hindi nyo pa napapanood yung film. So, stop nyo muna to, manood muna kayo sa Netflix. Tapos balik kayo dito. Ayan. Okay, nakabalik na kayo? Okay, let's go. Roll the intro. Okay, ready? Okay, let's react. So, una natin re-reactan. Ito, konti lang ng visual effects ito. Rewind. Karong inspired or... Actually, ang dami nagsasabi na based daw to or inspired daw to no If Only. Pero hindi naman nila kinonfirm. Pero ayun nga. Actually, napanood na namin to sa sinehan and meron nag-stand out na visual effects sa akin dito. And malalaman nyo ba siya nag-stand out? Ayun. Oh, shampoo commercial. Si Dingdong. Huh? Ha? Bakit ganyan yung shot? Uy, cut sa bata. Oh. Nagising siya. Uy! Lumabas sa windshield. Oh. Okay, anong masasabi niya doon? Akin, nag-stand out siya kasi nung nanonood kasi ako sa sinehan, parang na-distract ako doon sa sobrang ganda ni Mariang Gumane. Di para siyang Nag-iiba yung naging commercial. Para siyang shampoo commercial. Yung gumawa nito, feeling ko, nag-research talaga siya ng mga love stories, crush scenes. Kasi yung very familiar yung shot na ginawa nila dito. Kung napanood nyo na yung Davao, yung crush scene doon, ganun na ganun ginawa yung crush scene eh. Balik kong ipa side by side natin, same yung niya. Ayan, kumbaga, yung kay Marian, sa puno bumangga, pero yun sa Davao, sa poste. Okay. So, almost same siya ng composition, tapos same din siya ng Sa akin siguro yung chroma nila sa window. Di naman, kasi yung kotse kasi steady lang eh. Pero kung kotse kasi siya, di ba dapat medyo sila, hindi stable yung pag time na nasa loob na yung camera shot. Ito feeling ko, itong shot na nag-slow mo si Marian, hindi siya nakakroma. Nakakroma. Fit na naka-stop lang sila. Sure ka? Yung maandar lang yung nakakroma. Kasi linis eh. Or maybe, naka-slow mo siya, pero yung sasakyan, mahina lang yung mahina lang yung takbo. Yung sa akin naman, yung part na lumabas si Dingdong sa windshield, para sa akin nagwawabol. Si Dingdong? Oh. Si Marian? I mean si Dingdong nung lumabas sa sasakyan. Okay.
yung pagka-open niya ng pagka-open niya ng door, nagwobble yung nagwobble yung glass, yung windshield. So, maybe gumamit sila ng plastic or acrylic para doon. Kasi para sa akin, hindi naman yun ganyan siguro ka uniform yung sira ng glass. Kasi sa mga real life, yung glass talaga nagka-crack sila ng sobrang liit-liit ng sobrang pino. Pag yung pino, kahit naka-intact pa sila, pero yung nila, yung makita mo cracks. Tapos sobrang medyo puti na siya dito. When you look closely, may mga crack siya. So eto, ang lalaki ng mga pagitan ng mga cracks. Tapos nung lumabas siya, medyo nakita ko lang yung pagkawabol kasi may reflection sa glass eh. Plastic lang ata siya. Bihira talaga may makagawa ng magandang car crash scene dito sa Philippines. Kasi, nagtitipid yata sila. Kasi, for example, mayaman naman sila ding-dong. Pero yung sasakyan na ginamit nila dito, parang alam mo yung pwedeng mabangga. Yeah. Yung mga movements, sobrang ingat. Parang bitin. Ganun. Parang wala yung impact ng car crash talaga. Wala, bihira. Maybe, di sila gumamit ng, double. Pili kasi, nakita ko rin si Ding Dong yung nagdi-drift eh. Nagdi-drift. Baka mahal kasi yung yung stuntman ng mga sa mahal kaya ng mga mahal kasi yung mga stunt ride. Tas kaya gano'n na lang ginagawa nila. Mga delikado, gano'n. So, pero money shot kasi ito eh. Dapat rin, no? Maganda rin yung car crash talaga. Nagbigay din sila ng budget para dito. Next, Pedro Penduko. So, ito, honest opinion ko Anong nyo sa Hindi ko pa napanood Pedro Pinto. Napanood ko lang si Matt Evans nung kabataan ko. Yung grabe kulot. Ito kabataan mo? Matt Evans. At bagay, ito na nabutan ko kasi Pedro Pinto. Anyway, hindi na ako sasagot. Ito si Janogy. Hindi, kasi syempre akong pinaka-youngest sa kanila. Pero yun nga, sa akin, ito yung parang hindi nakasabay sa dati. Baga, medyo malayo. Feeling ko kasi binali nila. Like kasi parang alam ko original, si James Reid yung kukunin nilang Pedro Pinduko. Parang ang storyline is parang konyo si Pedro Pinduko na umuwi galing abroad tapos pumunta dito. Kaya ewan ko kung ano nangyari. Pero para sa akin, okay naman siya pero siya yung pinaka hindi okay sa lahat ng version ng Pedro Pinduko. And malalaman natin kung bakit. Uy. Sino si R.C. Munoz? Hindi, si Sino yun? Ex ni Jake. Si Kylie. Kyle? Kyle Cherry. Lakas mo ka Matrix, oh. Uy, galing. Mula Doctor Strange. Ayun, ano yun to? Yung mga linya na parang tawag dito. Nung lumabas yung mga pentagram, parang Ang medyo na ako yung pagpasok nung kasi nakaganon siya, beauty shot. Whoop! Parang nakatingin lang siyang ganun. Bilang may umungat na Yung sa akin, yung pagtalon niya, wala man lang, for example, nakatrampolin, o di kaya tumalon lang talaga siya Ganyan, nandito. Parang lang dito. Okay. Boom! Ito, okay sana yung shockwave nung pagsuntok. Kaso wala lang effect doon sa environment. Like for example, yung kay Mateo. Merong grass, sa leaves. Pero yung walasak sa mismo kay Mateo, isa buhok man lang, hindi man lang wala nang gust of wind. Wind siguro, di kaya practical na dust dito sa close-ups nila. Tapos okay yung niya, yung parang shockwave, mayroon siyang distortion sa air and yung boom. Yan Dust nga, kulang ng dust. Kulang para siguro yung dust. Tapos ang sa taas, yung mga leaves, kung nakita nyo, straight sila pataas. Oo nga, Dito, yun! Ang taas naman. Para na sila nalaglag sa puno. Ooh. Ibang shot. Match cut yun. Comment ko lang dun sa kasi ewan ko, pag mga ganitong scene, nakaka-distract. Ang bagal nilang mag-action scenes. Like, ayaw nilang masaktan yung mga artista. So, dahan-dahan lang, wag niyo saktan, ganyan. Kahit sinabi ng artista na okay lang saktan mo, ganyan. Pero syempre, ikaw, di ba, parang sasaktan mo ba yung artista?
Mamaya kasuhan sa kanya. Hindi, para sa akin, hindi sila siguro gumamit masyado ng mga stunt doubles. Kasi kahit sa wide shot, kitang-kita mo sila pa rin eh. Slow lang talaga yung movement nila. Tapos to compensate that, speed drop na lang. Oh. Either may mga slow-mo na parts, mabilis naman, para yung illusion ng speed na ano nila, nakokontrol nila. Pero ano sa akin yung angles ng fight scenes, parang kulang yung power sa angles. Okay lang naman yung mahina yung ano nila, nag-aantayan. Pero sana anggulahan nila ng maayos. Actually, labas na to sa VFX. Pero kung sa nakikita ko, mas okay yung action scene pag maganda yung angle ng camera. Tsaka yung idea na bakit hindi tayo kumukuha ng artista na talaga. Forte nila action. Physically Like, na hindi yung parang pogi lang, maganda lang. Tapos gagawin mo siyang action star. What if talaga siya, parang yung build niya talaga gawa para talaga doon. Kahit yung mga stuntmen, parang gusto nilang ibigay yung todo nila. Kaso hindi nila magawa kasi ayaw nilang masaktan yung artista. Yung sa fight scene, baka nakulangan din sila sa pag-rehearsal. Kasi minsan yung mga ganitong medyo mahabang rehearsal yung ginagawa niya para maganda yung action form. May schedules pa to. Siyempre, si Mateo, ang daming commercials to, di ba? Bang! Medyo walang impact yung pagka-ano niya, yung pagka-fall niya. Ganun. Feeling ko, kaya nakukulangan din tayo. Walang incidentals. Wala yung parang meron silang matatama ang mga bato na masisira. Kasi kung pansinin nyo sa mga Marvel, sa mga superhero films, lagi silang meron nasa paligid nila na naaapektuhan kapag nag-aaway. Kasi nakakadagdag siya ng production value kapag kayong may binabatong upuan, something ganun. So yun yung kulang din dito. Okay. Para siyang yung sa Naruto. Pero ano yan? Ibon ba yan? Hindi. Ako ko. Parang di lang okay yung yung comp niya. Parang halatang patong lang talaga. Halata siya pa. Parang magkaiba ng frame rate yung footage tsaka yung mismo si Tapos kung nakita natin, part lang. walang shadow kay Mateo. Kung nakita, wala siya. Ano lang talaga, pinatok siya lang sa kay Mateo. Dapat nga sa pagsugod pa lang na yun, nakikita na yung shadow. Naka-contact shadows guys ng mga insects na to kay Mateo. Ayun, parang isa na naman yun sa key para medyo mas mabento niya yung effects. Kumaga, lagi lang may interaction talaga sa katawan ng pinaka-artista. Sa either ilaw man yan o yung mga ganyan na may shadows, ganun. Okay yung pag-transition niya nung pinatay niya na yung mga ipis. Ay, mga ano na yan. Gamo-gamo yan eh. Okay din yung embers and sparks. Yung uniform ng pagkahulog lang ng Feeling ko ulit na lang din yung loop lang yung hulog. Tingin ko lang. Di ko lang alam kung maybe sa sa blur niya na nade-distract ako sa kahit ako, yun yung ko eh. Parang siyang hard. Mali, hard yung niya, hard yung pag-blend naka-blend niya. Niya. Blend mode niya. Di mo kita, sobrang open yung field eh. Hindi nakita yun. Uy, nasa lista. What? Say what? Napunta sa likod? Ang bilis naman yung umikot. Grabe. Pedro Pendoco yun eh. May teleportation siya. Isa naman. Isang sequence naman. Hindi niya may kita yun? Nasa taas siya eh. Tapos pag ganun yung mundo, kitang-kita mo damay. Umikot. Kahit umikot lang siya. Takbo. Piling ko yung araw, dinagdagan ng effects. Ako piling ko sa lens. Sa lens now. Ganda ng prosthetic. Oo. Parang nag-realistic siya. Para sa akin, medyo walang impact yung niya, yung pagkalabas ng powers niya. Una, wala lang siguro. Gets nasa nasa labas. Maliwanag. So medyo maliwanag. Pero para sa akin, nakukulangan ako sa glow at power niya eh. Influence ng kamay niya dito. Kahit highlights lang dito. Kahit hindi na sobra dito na sa katawan niya yung light galing sa powers niya. Ayun, so ikakat muna namin to dahil sobrang haba na. So, sana nagustuhan niyo itong part 1 ng react namin sa Metro Manila Film Fest 2023. So, abangan niyo yung part 2. Lalabas din to agad, promise. Yun, see you in our next content. Bye!